na ang pambansang pop ng Pilipinas. G3 San Diego, Pati Daza, Alex Calleja, Rufa May Quinto, at Corina Sanchez Roa. Yahu! Ayan! Luma naman yan. Parang ano ka talaga, give na give ka ngayon, ha, Alex? ganyan. Yan ang mga DOM moves. DOM moves. It's our Mother's Day episode tonight! Happy Mother's Day sa iyo, Corinne! Oh, di ba sa akin din? At sa iyo, Rufa, siyempre, Peachy. Tayong tatlo magkakatabing mga mother. Yes, iba ang tawag dyan. Mother, mama, mom, mudra, air mats. Kahit ano bang tawag sa inyo, hawak nyo ang beat tonight. Share din ang ating mga mother hosts about their mothering styles. Yes. LGBTQIA plus couples with kids, pasok din sa episode meron palang tonight. ganon. Bagong lahat, anong inyong mga ganap? Ayan. Anong mga ganap ninyo? What's the Sige nga, G? magkwento kayo. Rufa May, what's happening? Kumain ako. At saka nagpa-ultherapy. Wow. Talaga na gano'n ka na, ha? Umamin ka na. Kailangan natin Tightening. magpaganda. Ewan ko kung may effect. Meron ba? Meron naman. Meron naman. Fairness. Mukha ka na Saka ngayon, dito din. 25 years old. Thank you. Oh, siya, beautification. Oo. Beautification. Ako dahil Mother's Day, syempre kasama ko yung mother ko, di ba? At maski na may edad na yung mami ko, maganda yun kasi maski na papaano, nagsasama-sama pa rin kami. Every Sunday, we look forward to being together. Nagsisimba kami, kumakain. Tapos nagsha-shopping ang mami ko. Mahilig siya pumunta sa mall. Wow. Oh, di ba? Oo. nice. Yes, it's nice. It keeps her active. Yes, and yang. Ako naman, like me, I used to write a column kasi for a magazine. It's called Rated G3. Yan yung mga reviews ko ng movies, TV shows, everything. I love that. Yeah, Corina reads it, she comments, and then I put it na on its own page. So para kasi sa stories ko lang siya nilalagay. So nawawala siya every 24 hours. So yung mga followers ko, they wanna read it, to know what they wanna watch. Yeah, I watch your reviews eh. Exactly. So now it has its own page. Wow. Rated G3 San Diego on Instagram. Congrats. Thank you. And Alex? Ako naman, yung outreach program ko na connected sa Mother's Day, yung lahat na gusto maging mother. Nag-reach out ka. Gusto sa mga asawa, in-encourage ko sila sa mga... Go for it and multiply. Mother's Day, Mother's Week. Mother's Year. Oo, dapat. kasi nanay ko 95 years Ay, old, tapos bongga. asawa ko. So yun, pinagandaan ko yung... kasi siyempre pag hindi lang naman Sunday, may Sabado, kasi mas maaga, mas mura. Alam mo, yan ang mga biro ng mga politiko nung kampanya na bilang... Anong biro? Anong biniro? Yung biro na pipila na lahat ng gustong maging nanay. Ako hindi. Correct. Tinutulungan ko lahat ng mga mag-asawa na it's about time. It's about time na. Interest. Mag-asawa. Maggawa na kayo ng anak habang maaga pa. Eh, ikaw po rin. Ako naman, dahil I'm the matter and I'm always pagoda. So, self-love ako. Yes. Yes. sir. So I went to my Pamper. wellness doctor, which I highly recommend na everybody should have a wellness doctor to guide you. Preventive medicine, and soon I am going to be on peptides. Oh, that's so uso ha. Marami akong naririnig nga. Peptides. I had it last Friday. Skin rejuvenation Oo, yan, di gawin ba? natin yan. Oo, Oo, okay skin naman, wala rejuvenation. namang- Pero injection rin yun di ba? Oo. Intravenous. Gusto lang na-try, hindi ko na Subcutaneous and tinuloy. Intravenous, yeah. Ayan, peptides, pero tanungin niyo muna ang inyong mga Doktor, correct. Bilang isang ina, medyo, siyempre masasabi natin na mahirap, minsan madali. Depende naman yun sa ating mga anak kung paano natin sila mapapalaki bilang isang mga magulang. Then challenging siya lalo sa mga OFW ng mga nanay kasi nandun yung mom guilt, yung pakiramdam na wala ka sa mga special occasions and moments ng anak mo. And at the same time, everyday ka mamamulila, everyday ka mag-aalala kung okay ba sila, kung sa sila. And nandun yung emotional gap. Kasi ang layo niyo sa isa't isa. So ang hirap niya talaga.
ang hirap niyang balansehin. Maging isang ina po ay napakahirap talaga. At 3 alaga ako at ang asawa ko po ay lagi nasa trabaho. Wala akong kasama na kahit na sino. Anxiety, depression, lahat yan nararanasan ko. Pero sa tulong ng Panginoon, Philippians 4:13, kung hindi ako lalapit ng tulong sa Panginoon, hindi ko kaya alagaan yung anak ko, hindi ko rin kaya maging mabuting ina. Mahirap din kasi ang mga anak ngayon, napakatigas ng ulo, mapabata, mamatanda. Ganon, pare-parehas, hindi masaway. Kahit sabihan mo na isang beses, uulit-ulitin. Ano ba yan? Ang hirap talaga maging nanay sa ngayon. Since Mother's Day, ngayon magsishare po kami nila Pat P at Corina tungkol sa mga mothering style. Papi, gaano ba kayo kahirap yung maging single parents? Alam naman natin, vocal ka naman dyan. Alam mo, mahirap na madali. Kasi at least, di ba, kasi pag may kasama ka, may good cop, bad cop di ba? Pero ako, single parent, di yung sinasabi ko, yun ang batas. So, dapat wala silang reklamo. Pero maganda yun kasi kung minsan pag may kasama ka, nagkokontrahan pa kayo nagkokontrahan So maganda yan, at least ikaw na lang Yes, ang ako na magdidesisyon, di ba? So, ang bitaw ko, yun ang batas. So, dapat makinig ka. Nakikinig sa akin. naman. Nakikinig naman. In fairness, mababait naman yung mga anak ko. Nakuha sila sa isang tingin. Pero buhay pa yun man yung mga tatay, di ba? Buhay na mga tatay. Isa lang yung tatay. Hindi ko alam. Isa lang. Pero isa lang. dalawa yung anak. Oo, dalawa yung anak. Si Corina, she's very known as a career woman. Legend in the industry. Tigilan na nga natin yung legend. Legend sa OFW. Diba? Icon. Sa Icon. icon. The icon. Alam mo, kasi anuhin mo na, diretsuhin mo na, kung siya single mom, ako old mom. Okay, like you said, like a late mom, what are the challenges naman in raising young children at the state of your career now? Ako, I would recommend, first of all, that ang mga kabataan ngayon, mag-asawa kayo ng late. Maybe, in 30s. first world countries now, 35? That's young. Ako ganon, 35? 37, 8. 35, 40, you freeze your eggs. Kasi ang egg freezing ngayon is already reliable. Hindi tulad ng panahon ko, hindi nabubuhay. Kailangan embryo na. When did you decide pala to have your eggs frozen? 42? 42. Mga 42 kasi sabi ko so ngayon so get married late and have children not as late as I did. Kasi pagka medyo past 50 ka na, medyo pressured ka na. Maganda rin na naging effect sa akin kasi ngayon pressured ako to live to be 120 years old. Para maabutan mo yung apo mo. Yes, and definitely para sa kanila sa paglaki nila, di ba? Yeah. So yun ang magandang epekto sa akin. Pero yung sobra ka namang late magkakaroon ng anak, maybe best is early 40s. Early 40s. Or mid-30s, no? Yes, but your embryo or your egg should be Frozen na. frozen na. Buo na siya. Kasi ang sabi ng doktor, si Dr. Kaufman, the prime of the quality of eggs is from 23 to 28. Pero yung 23 to 28 is premium. All in all, I don't regret it. I just wish I did it maybe Younger. 5 years earlier. You want more? I want more. But parang hindi ko na yata kaya. Mahirap na makipaghabulan. Di ba? Si Rupa naman, kumusta naman ngayon? Ano ba, hinahanap-hanap pa nila yung 10 months ago tatay? na yung nakaraan. Oo. Kaya unti-unti namang nagiging hindi sobrang iyak kami mula umaga gabi. Yung talagang todo na everyday. Anak ko siya lagi niyang yung isang gabi umiyak na naman na mimiss niya yung daddy niya. So siya forever na yan, sabi ko naman sa kanya. Forever mo na mamimiss. So hindi ko pa alam paano yung single parent kasi bago lang. Pero Kakayanin mo, syempre. kakayanin ko syempre. Dalawang senaryo, hindi mo ba minsan naisip, may isang sitwasyon para sa anak mo, tapos bilang naisip mo kung buhay sana, makakatuwang ko siya sa pagdesisyon, o kaya yung anak mo ba minsan nagagamit na yun siya, sabi niya na, alam mo kung si daddy yan, Hindi wala siya ganun. wala naman pa yung gano'n. Hindi, maganda kasi, di ba nag-work ako sa Pilipinas noong 2022. So, lagi akong umaalis. Silang dalawa nagbabanding everyday. Hanggang siya bago siya mamatay 1 year, hindi na siya pumasok sa pagkapulis. Nag-marketing siya. Nag-marketing yung sa medical field, ganyan, sa mga hospice, ganyan.
sa medical health. So, ang nangyari, ayun na. So, hindi nasabi na niya yata lahat. Ewan ko, parang mabait yung anak ko eh. Wala akong masyadong reklamo, problema. Matalino pa nga siya kaysa sa akin. Si Athena. Parang kabaliktaran ko siya eh. Parang kami best friend. Tapos sabi ko, sundin mo lahat ng sinabi ng daddy mo. Yun lang yung gagawin natin. Kahit wala na siya. Kulang ang oras sa ganitong usapan, sa totoo lang. Challenging talaga ang maging isang ina. At sa aming pagbabalik, all about mothers pa rin. Stay tuned. This is Take Off! Team Makalola versus Team Makananay, saan kayo tataya? Kasama natin si Pastoral and Marriage Counselor Dr. Carlita De Gula. Hello, ma'am. Good evening po, Good evening po. Hello po. Magandang gabi po sa mga ka-TikToks natin. So talaga po bang iba ang paraan ng pagiging nanay dati compared sa Gen Z ngayon? Malaki po ang pagkakaiba ng mga nanay noon at ngayon. Tinatawag po natin silang baby boomers, yung mga traditional pong parenting natin. At yung mga iba po mas malayo pa, yung silent generation natin. Ngayon po ang tawag po naman natin dito sa bagong henerasyon o generation ng pagpaparenting o yung Gen Z po natin o yung nagbibigay ng gentle parenting po. Gentle parenting. Gentle parenting. Ibig sabihin, walang palo. Walang palo, walang sigaw. Walang sigaw. So, paano sila dinidisiplina ngayon? So, dinidisiplina pa rin po sila pero sa paraan po ng pag-unawa tulad ng yung empathy po natin sa kanila. Inuunawa po kung saan po sila naroroon at gayon pa man po, binibigyan din po ng disiplina pero hindi nga lang po nagkakaroon ng punishment or yung tawag natin mga nangyayari po ng mga verbal abuse or may mga sigaw po na may mga halong po. Because my sister is a Gen Z mom and my cousins are Gen Z moms. Ang punishment nila, may quiet time yung mga bata. Parang pinapaupo lang sila sa isang corner. Sit in the corner. Oo, sit in the corner, tapos iiyak doon. Time out ang tawag. Time out. Meron silang time out. Pero kasi ako nagpapasalamat ako na pinalo ako ng parents ko, ng mami ko. Talagang pag masama yung galing mo, papaluin ka. Looking back now, parang diba, parang nagpapasalamat ako na part ako ng generation na dinisiplina ako ng my nanay parents ko. never kami pinalo. Hindi rin kami pinapalo. Ako grounded. Yung ganun yung mahilig ako mag-party, hindi ako pwedeng lumabas. Oh my hindi God. ako pwedeng maggamit ng telepono. Ganun yung Mayaman kasi punishment. kayo. Very, Wala pa kasing very phone Sharon nun. Cuneta and P.S. I love you. Diba? Kasi go to your room, may room kayo. Kami, go to your room, hello, sala na natin ang turugan room. Ako hanger nga, tsaka may monggo pa, may asin. Hanger din ako. Tsaka walis. Mami Parang ko ano yun, parang shortcut. Kasi kung mas matrabaho nga naman yung magpapaliwanag ka pa sa bata. Pero, if you appeal to their logic, maiintindihan din nila eh. Do you agree with gentle parenting? Yes po. Kasi nagkakaroon po tayo ng validation of emotion. Saka sa ngayon po, sa panahon ngayon, yun po yung kailangan po natin. Lalo na po ngayon, marami na po mga pagbabago sa ating lipunan, sa ating mga, halimbawa po sa eskwelahan, mas mabigat na po yung kanilang mga ginagawa at marami na po silang mga extracurricular activities. So mahalaga po yung pagbabalidate ng kanilang emotion at mas maintindihan kung nasaan po sila ngayon. Pero doesn't that give them also a sense of self-entitlement? Kasi hindi mo napapagalitan. Yung feeling nila, dapat lang, hindi ako pagalitan. Dapat kausapin lang ako. Yeah. So, wala bang ganon na feeling nila dapat sa kanila yun? The sense of entitlement. Yung sinasabi po nating sense of entitlement, nasa magulang din po yun. No? Kagaya po noon, yung sinabi ni Ma'am po na binibigyan sila ng quiet time. Binibigyan po sila ng panahon para ma-realize po yung kanilang mga nagawang mga behavior para po hindi ito maulit. At dahil po sa kanilang pagre-reflect, mas nakakabuti po sa kanila na nagkakaroon sila ng mga self-realizations po. Meron ba tong study na kaya naman nagkaroon tayo ng parang gentle parenting because of the technology? Kasi may CCTV. Alam mo, ma-record yung gagawin mo. Hindi ka tulad dati, wala naman tayong record. Hindi makakalabas to. Kasi ngayon, social media, yari ka pag na-video isang parent. Meron bang ganong study na kaya naman tayo nag-adjust din because of the
dahil sa technology rin na kita na lahat ng kilos ng magulang. Apo. Nagkaroon po tayo ng ano po, no, yung gentle parenting po, inadjust po yun ng mga nasa Gen Z, yung kung saan sila ay mga ipinanganak noong taong 1997 hanggang 2012 po. So, dahil po sa kanilang mga karanasan po sa kanilang mga anak, gayon din po yung mga eskwelahan, gayon din po yung binuksan po yung tinatawag nating gentle parenting. At the same time po, binigyan din po ng pagpapahalaga yung mga nararamdaman ng mga kabataan or Pero yung mga sabi bata nila po. because of that, yung mga bata ngayon, wala silang resiliency. Parang mahina ang loob. Parang lahat na lang, parang, ay, hindi ko kaya yan. Kasi nga, parang nasanay na sila na the sense of na entitlement, no, na hindi sila pinapagalitan, kinakausap lang sila. Hindi ba nakakaano yun ng pagkatao nila? Yung po sinasabi natin entitlement, nasa po yun nasa pagdidisiplina po talaga yun ng yung pakikipag-usap at Kung ano ang sasabihin mo. Kung ano po yung sasabihin mo. Minsan po kasi yung sinasabi, iba po sinasabi natin pagkukonsinte sa kultura po natin. Iba po yun. Yun po may realization. Tapos pagkatapos po nun, magkakaroon po ng pag-uusap yung magulang na dahil ito yung na-realize mo sa tingin mo, ito ba'y makakatulong? Tutulungan po siya na magulang. Ganun po din po yung mga guro. Kasi ngayon po kasi kung yung mga guro at mga magulang ay hindi po susunod din po sa panahon, magkakaroon din po ng clashes din po. Speaking of teacher kayo, Apo. which is second mother daw, di ba? Opo. Nagkaroon din ba kayo ng adjustment? Kasi ngayon, nare-report din yung mga teacher na medyo... Kasi ang teacher ko dati, nampas din ako sa... Nakahagis ng eraser. Adjust din ba mga teachers in terms of the gentle na yan? Dapat bawal na rin silang mag... Gentle Ay, opo. talaga bawal. Kami ako bilang guro po nag-a-adjust ako kahit nga po yung mga pinapanood nila, kahit po yung mga Korean novela, drama, pinapanood ko na rin po. Dahil po makakasabay po tayo kung alam natin pati yung mga Doraemon, yung mga palabas po na pambatas, yung mundo po nila, pumapasok po kami bilang guro din po na maintindihan kung saan sila na ganun din po yung mga parents. No? Pag naintindihan nyo kung nasaan yung mga anak ninyo, mas lalo nyo po silang maiintindihan. Kung ba empathy nga po ang Pero natin. ma'am, di ba matagal na po kayong guro? Apo. Ano po yung napansin yung difference sa generation na pinalaki ng boomers at generation na pinalaki ng mga estudyante na Apo. pinalaki ng boomers at pinalaki ng mga Gen Z? Yung or tinatawag po millennial natin, moms? yung sinasabi niyo po kanina Apo. resilient, no, yung katatagan na may mga pagkakataon po na sa pagsubok, bumibigay po sila. No? At mabilis silang nagsasabi na mahirap po ito, parang hindi namin kaya. Pero, As opposed to yung opo, generation natin. so po sa generation po ngayon na para napalo lang, hindi, iba nga, may luhod-luhod pa nga po sa munggo Pero at alam kung ano mo, pa pong parenting. Hindi, no? ako kasi, gentle parenting din ako Apo. Mas effective. Una, inosente pa ang mga bata. Kaya wag nating Sasaktan. sasaktan. Hindi nila maintindihan. At maniwala din tayo kasi mas matalino pa sila sa atin. Kasi nakikita nila. So ngayon, kaya anak ko, pag naintindihan ng bata, hindi siya lalaban. Hindi siya magiging Magre-rebelde. mapad. Apo, Hindi mo na magre-rebelde. siya kailangan sigawan, paluin. Kaya kailangan pasensya, tapos kausapin nyo ng mabuti hanggang siya maintindihan kayo. Yun. Correct. We pay tribute to our mothers sa aming pagbalik dito sa Ang tatay kong nanay ni Dolphy, Call Me Mother ni Vice Ganda, mga pelikulang tumatalakay sa LGBTQIA+ parents. Joining us tonight are LGBTQIA couple, Jezreel Diaz and Maxine Sabangan. Hello! Eto ngayon, talagang pinanganak na babae, pinanganak na lalaki. Pwede kayong ikasala. Yes. By law, pwede kayong tanggapin sa simbahan at ikasal. Kasal na kayo? Hindi pa. Baka hindi pa. Kasi underage ka pa, no? Ilang taon ka na para kang 12? 22 po. 22 ka na! So young! Ikaw, Maxine, ilang taon ka na? 19 po. 9 ang babata nyo pa. Babata pa rin. Are you each other's first love? Hindi po. Hindi. Ako, Meron ka ng 22. love before. So paano nangyari yung love story ninyo? Ikwento nyo nga. Ano po, nag-start po siya nung magka-workmate po kami sa isang fast food po. Tapos doon po kami nagka-develop.
Tapos, ikaw, Maxine, paano ka na in love kay Jezreel? Bali po, na-inlove po talaga ako sa kanya nung time po na may grand ball po kami sa sa store po namin. Poging-pogi po ako sa kanya. Oh my God! Parang Grand ball. Parang grand ball? Saan mo? Grand ball? Parang tinanong ko po yung sarili ko na, lesbian ba talaga to? Ikaw, alam mong bading si Maxine. Yes po. Hindi ka naman na awkward na parang nahulog ka sa isang bakla? Pero, are you bakla or are you transgender? I'm trans po, not transgender. Kasi po magkaiba po yung magkaiba po yung gay, trans and transgender and trans po. So, transsexual, iba yun? Yes. Oo. So, paano nga, ano nangyari, Maxine? Anong nangyari? Paano sila nagka-inlaban na knowing nga na kumbaga siya, tomboy siya, tapos siya bakla, pero... Physical attraction. Physical? Soul una. They fall in love sa soul. Ano po kasi nung una po, parang nagbibiro-biro po siya sa akin na na gusto niya po, gano'n. Pero sa amin po, normal po kasi sa store namin na magbiro-biro ng gano'n. Pero hindi ko po in-expect na totoo po yung gano'n po na biro. Ano mga tinitinda niyo? Burger? Gano'n? Sa mga silog, mga gano'n. Gano'n. Rice toppings. Rice topping. Pares. And then in the end, anong nagustuhan mo sa kanya? Kaya na-in love ka? Ayun po, kasi yung time po na nagkasakit po ako, lagi po siyang pupunta sa bahay, tapos nagdadala po siya ng mga gamot, ng mga pagkain po, ganun po. Ganun pala dapat. At ikaw naman, ano nagustuhan mo sa kanya? Ano po siya, napaka-genuine niya po. Kumbaga po siya, yung ano po kasi sa loob ng store po namin pag may nang-aaway po sa akin kasi sa kanya po ako nagsusumbong. Kumbaga, kino-comfort niya po. Defender. Okay. So, yung desisyon na magkaroon ng anak, pinag-usapan ninyo? O aksidente? Nung naging kami po, sabi naman po namin sa sarili namin, is gusto po namin magka-baby, gusto namin magkaroon ng isang pamilya. Kaso nga lang po, di po namin expected na mas mapapaaga po. Because they're only 19 and 20. Yes. 22. Okay. So, nagsasama na kayo? Nagsasama. And paano nangyari? Sabi mo, so parang naging aksidente yung pagkakaroon nyo ng anak? Yes po, parang ganun na po. Bali, ikaw yung nabuntis. Kasi parang nadapa siya, tapos bilang. Accident. Hindi, alam na natin yung ginawa niya. Kasi yung aksidente naman, natiso, tapos may buntis, accident. Parang gano'n? Hindi, at paano nga ba? Ano ba? They're both biologically equipped. Okay? So, paano nung buntis ka, ganito ka pa rin magbihis? O naka-duster ka? Ganyan pa rin po siya. Ganito pa rin? Okay. Pag pupunta po kami ng ospital, sa center, napapacheck up, ganun pa rin po. Di ba Kaya nalilito? minsan pag nagpapacheck up po kami, lagi po uy, nakakatuwa naman kayo. Lagi po kaming nababati po. Hindi sila nalito na ikaw ang sinekap. Hindi naman po. Tapos yung nanganganak na, sabi na sa delivery room, nakaganong maway ako! Alam mo, may naging movie kami na ganyan kami ni Bayani. Gano'n? Yung baliktaran. Same na same. Ako din ang nabuntis. So, nangyayari siya sa totoong buhay talaga. Nangyari pala talaga. So, hindi ka ba nailang na nabuntis ka? Ay, nung una po, nailang po talaga ako. Kasi sa amin po, kilala po talaga ako na boy po ako manamit. Siga? Opo, ganun po. Ganun po talaga yung figure ko sa amin. Tapos, nahihiya po lumabas. Ganun po. Nandun, may part po ako na umiiyak po ako. Na-feel mo na girl ka? Opo, tapos iniiyak ko sa kanya na parang, yun pa lang po nag-sing in sa akin na ako nga pala yung magdadala. Yung sabi ng magulang niyo. Yung sa amin naman po, yung pagbubuntis ko naman po, hindi po namin tinago. Nung nalaman po namin na nakita po namin sa ultrasound na may baby, after po nun, sinabi po agad namin sa parents namin, pag uwi po namin, sinabi po agad namin sa mama ko po. Okay naman. Eto, may tanong ako. Hindi ba kayo nag-aalala in the future pagka siyempre yung anak nyo mag-aaral yan, mag-aaral yung mga parents, teachers, tapos hindi ba kayo nag-aalala na yung paano ipapaliwanag ng anak nyo
Yung sitwasyon yung dalawa bilang LGBTQIA nga na parents, paano sa tingin niyo i-handle ng anak niyo at paano niyo papaliwanag? Sa akin naman po, mas madali na po siyang maipapaliwanag sa panahon ngayon kasi po hindi lang naman po sa amin nangyari yung ganito. Marami na po tayo, mas marami pong may mga sikat po na mas kilala po na meron silang anak. Mas madali na pong ipaliwanag. Tsaka nasa magulang din po kung paano po namin ipapaliwanag sa kanya. Ayun. Ikaw naman, handa ka na rin. Yes po, sobrang handa naman po ako. Tapos lang po, siguro, lalaki naman, kasama naman po namin siya lumakas. So, habang lumalaki po siya, mas ipapaliwanag po namin kung ano po yung mama at papa niya. Anong tawag niya sa iyo at anong tawag niya sa iyo? Mama pa rin. Mama sa iyo. That's so cute. How Ikaw, cute. Papa. Parehong mama. Parehong mama. Hindi po. Papa and mama. That's so cute. Alam mo, meron pa kaming isang na-interview, no, na ganito rin. Ganon din ang desisyon nila. Na ang tawag din sa kanya, mama, and papa pa rin doon sa kabila. Pero sundutan ko lang, paano sa birth certificate niyan? Siyempre, mother, father, siyempre balik tayo pa rin doon, di ba? Oo. Di ba? Ganon pa rin yun. Oo. Ngayon, sa aming pagbabalik, makakasama naman natin ang mother ni Jessie Real. Stay tuned dito sa Ayun nga, paano nga ba maging ina at lola sa isang LGBTQ couple? Makakasama natin ang nanay ni Jess na si Jen Diaz. Hi, Mommy. Hello po. Mami Jen. Good evening po. Hello po. So, hindi niyo na talaga napigilan yung anak niyo. Bata pa lang, alam na niya kung sino siya. Opo. Opo. Tapos, Walang mga senyales. walang sermon. Anong mga senyales po na Nung elementary days, nagtataka po kami pag sinasali namin ng mga sagala. Syempre po magga-gown. Ito, iyak ng iyak. Tapos, ayaw niya na pag yung formation na po ng sagala, nagtatago siya sa isang sulok, hinahanap ko na. Ako naman, pinanlilisikan ko ng mata, ginaganyan ako siya. Kasi nga po, konsorte pa lang opo, gusto? iba pala siya noon. Nung mga siguro mga 10 years old, 9 years old. So nanay, mami, kailan na umamin sa'yo si Jess na tomboy po? Actually, hindi naman po siya talaga umamin. Nung high school po, unti-unti niya na pong pinapagupit yung buhok niya, undercut. Tapos nung sabi ko, bakit hindi mo pa isagad? Ituloy mo na, sabi ko. Ganun na rin naman yun, sabi ko. Itodo mo na, ipakita mo na kung sino ka, sabi Hindi ko. nagalit ang tatay. Wala naman po na rin siguro magagawa dahil nakita na rin na gano'n na wala naman po sinabi. May mga anak ka bang lalaki? Siya lang bang babae? Bali, Dalawa tatlo lang? po sila. Tatlo. 2 babae po, tas 1 lalaki. Ano po yung masasabi nyo sa mga parents na hirap tanggapin yung mga anak nila na LGBTQIA+? Tanggapin na lang po natin yung katotohanan kasi hindi lang naman po sila yung nagkakaganyan, marami naman na po. Tsaka, ayun na po yung in ngayon eh. In na po ngayon. Millennial. Usong-uso pala. Tsaka wala na po tayong panahon para magalit pa eh. Kasi, yun nga sabi, YOLO. You only live You only live once. Oo. Bakit pa natin uubusin yung inis natin, yung galit natin sa anak natin, Kung hindi naman mapipigilan. Opo, nandun na po tayo. Ayun ang kaligayahan nila. Oh, Pero yes. iba yung tanong na ikakasala at magkakaanak. Opo. Anong reaction nyo doon, mami? Ma'am, nung una, syempre, hindi ko po akalain na mapapabilis kasi actually, kailan lang naman sila parang nagsama eh. Tapos, syempre, iniisip ko pa dahil bata pa nga si Jezreel. Tapos, gusto ko pa rin siya mag-aral, ituloy niya yung pag-aaral niya. Ano po yung gusto nyo for your lesbian daughter nung umpisa? At ano po yung naging reaction nyo nung na-meet nyo si Max? Wala naman po. Actually, hindi pa nga po sila umaamin. Tanggap na namin sila eh. Opo. Ramdam na namin eh. Sa inyo ba nakatira? Sa inyo nakatira No, sila? opo. Nung una po. Pero ngayon po nakabukod na po sila. Pero bilang tatay, halimbawa ako ang tatay. Opinion ko lang to. Siyempre, sabi, lesbian. So, inaasahan ko yun. Sige, tatanggapin ko yan. Dahil jojowain, babae. Babae. Tingnan mo naman yung mind blown ko. Natanggap ko na lesbian yung anak ko. Tapos isang araw,
buntis ang anak mo, lesbian. Ano ba talaga ang gusto niyan? Anong nangyari nung nalaman na buntis? Naguluhan po ba daw kayo? Nagkakapi ako. Ano? Hindi mo ba na? Ano ba lang Kokoy? Ba't buntis? Ano ba anong sabi po nung tatay? Nakatulala. parang siguro sabi niya, andyan na yan eh. Parang wala tayong magagawa. Tapos niyakap na lang po to si Jessie Ril. Niyakap na lang. Sinabi niya. Wala na. Paano yung sinabi ni Jess na buntis siya? Paano niya Si sinabi Maxine sa inyo? po nagsabi. Oh my God, Si talaga? Maxine po nagsabi. Paano mo sinabi? Anong sinabi mo? Tinimingan niya po na basta siguro, kumuha rin siya sila ng timing na medyo nasa mood kami. Paano mo sinabi, Max? Pinainom muna niya ng service. Habang nagsasayaw sila. By the way, buntis nga pala ako. May si Max nga daw nagsabi. By the way, malaki pa boss. By the way, nabuntis ko po yung anak nyo. Paano mo sinabi, Max? Max, kwento mo. Una po talaga, parang ayaw pa po namin sabihin. Then, una ko sinabi kay mama, hinapitan ko po siya sa sabi ko, Ma, buntis po si Ellen, sabi ko sa akin. Ako po ang ganon. Ako po yung nakabuntis. Oh my God. Ayun po, napaiyak na lang po ako, tapos niyakap ko po yung mama. Oh, that's so sweet. Sa parents mo naman, paano mo sinabi na magkaka-baby ka na? Po kasi sa parents ko po kasi ang tagal ko po kasi parang naging independent. Okay. So, nasabi ko na lang po sa kanila sa call. Hindi na para na-meet ko po. Okay. Tinawagan mo lang yung parents mo. Pero Mami, sa'yo nga, ikaw ang nag-aalaga ngayon sa baby. Ano pangalan ng baby, ng apo po nyo? Brianna Ryle. Brianna. So kayo po ang nag-aalaga? Minsan po, minsan po kasi ako, minsan yung lola sa tuhod po. Lola sa tuhod na? May lola sa tuhod po. Oo. Nanay mo. Paano nyo ginagabayan ngayon po yung anak nyo na paano maging mabuting natay? Nanay at tatay. Lagi ko lang pong inaalam kung ano po yung ginagawa nila sa bata o bawal yan, ganito ganyan. Sa palagay po ninyo bilang lola, ano ang paliwanag nyo sa inyong apo tungkol sa kakaibang sirkumstansya o setup sa bahay? Pagdating po siguro ng time. Mga 7 years old, magtatanong na yan. Bali, ang bata po kasi ngayon, matatalino na rin eh. Marami na pong, ang mga bata ngayon, hindi na po sila, kumbaga, hindi na sila, lingid sa kaalaman nila yung ganyan na, yung meron na pong ngayon, ibig sabihin, may mga magulang na rin po talagang ganyan. Kaya, ang mga bata ngayon matatalino na. Hindi na po sila mahirap paliwanagan sa mga ganyan. May tanong ako kay Jess. Jess, nagbe-breastfeed ka ba? Yes po, breastfeeding. Gaano katagal mo balak mag-breastfeed? Ano po? Hanggang 5 years old. Hanggat kaya po Hanggat kaya. Parang, ang laki po makakatipid pagka breastfeed. Hindi lang tipid, tatalino yung anak mo. Healthy. Healthy. Bato-bato yung Oo, bato-bato. Tsaka hindi magiging sakitin. Sa aming pag-ulik, mag-share ng mothering experiences ang mga mother co-hosts natin. Stay tuned here on TikTok! At dahil Mother's Day episode ngayon, we will pay tribute to our own mothers. In this bowl are questions about our mga nanay na kailangan natin sagutin. Okay, are you ready? Ikaw muna. What's the best life lesson you learned from your mother? Kumain ng masaya. Ang papatay sa'yo ay ang stress thinking about what you're eating. Basta kumain ka ng masaya and in moderation. Oh, wow. Ang ganda naman. O, ikaw naman. Kaya sira-sira. Ang nanay ni G3, kailan lang, di ba? What's your fondest memory about your mother? Oh my gosh. I just miss her voice so much. Sa lahat. Gusto ko marinig yung boses ng mami ko. Yun lang. I just miss her voice. Talaga. I just wanna hear her voice again. Ano sinasabi niya sa'yo? Wala. Nagger kasi siya. So, pag pinapagalitan niya, parang, Mami, tama na, ganyan. But, now, that's the thing I miss most about my mom. I miss her voice. Yun lang. Ayan. Ikaw naman. Huwag naman sana ako maiyak. Ano ang madalas niyong pagtalunan ng mother mo? Sana sa akin napunta yan.
When we're traveling, kasi mami ko, malamigin. Sobra. Tapos ako naman, gusto ko malamig, di ba? So pag nasa hotel room kami, gusto niya pinapatay niya yung aircon. Ako gusto ko syempre malamig yung kwarto. Sabi ko, ma, mag-bathrobe ka, magdalawang kumot ka, kesa sa ako nakahubad. Anong gusto mo? Sige, magbabathrobe na ako. Yan ang parati namin kasi nga ayaw niya sa malamig. So pag nasa kwarto, gusto niya mainit. Kapag sa kwarto, ayaw nyo nakahubad ka. Oo. Sorry. Sinimulan ko na naman yung drama. Si Sorry, pasensya. Hindi, laking lola din ako. So, alaga po ako ng mamang, lola, great grandma and mother. Anong gusto mong sabihin sa nanay mo na hindi mo pa nasasabi sa kanya? Ay. Nako, ito na. Una, syempre, nasabi ko naman na lahat sa kanya. Gusto ko lang magpasalamat sa kanya kasi tinuruan niya akong maging mabuting tao. Makipagkapwa-tao at saka huwag mag-judge. Kahit sino pa, kasi minsan yung mga kapatid ko lalaki, sabi no, huwag kang mag-partner dyan sa ganito, ganyan. Sabi niya, hindi anak, lumabas ka. Tapos hindi niya ako kahit kailan sinasabihan nung mami ko na lagi niya sinasabing huwag kang magja-judge at saka wala ka dapat kaaway. Ayaw niya na meron. Basta kahit nag-away-away kami magkakapatid or yung lola ko naging chismosa, may hindi siya ganon. Hindi siya merites. Uliran. Oo, pero Uliran siyang tao. Tapos kaya sira-sira, whatever will be daw, and stress can kill you. Paano ka disiplinahin ng nanay mo nung bata ka? That's such an interesting question. Because only girl, unika iha. Oo. Alam mo, mag-isa lang akong babae and both my mom and I are alphas. Nako. Kaya medyo astig yung nanay ko sa akin. Hindi uso yung umiiyak. Kita mo, hindi ako naiiyak. So, totoo, my mom was really tough. She put all her brothers and sisters through school. Naging singer siya sa Hong Kong para mapaaral lang ang mga kapatid niya. Hanggang sa namatay na siya, pinagluluto pa niya kami habang siya'y presidente ng sarili niyang kumpanya. So, mapusturyosa rin. So, I think everything good that I am is because of her. Oh, that's so beautiful. Really. Yeah. Hindi niya ako dinisiplina para idisiplina ako. Nakita ko lang talaga by example. That's the Paano best. siya. Yeah. No? So, Mom, thanks so much. You made me a warrior in life. Ayan. We love our mom. We love our mothers. Dito sa TikTok, siniisip nyo pa lang, amin ang pinag-uusapan. Pag-usapan ang dapat pag-usapan. Ang makabuluhan at nakakaiyak na kwentuhan na may halong tawanan at iyakan, pampataba ng utak. Yes, ang trip nyo, sigurado, trip din namin. Kaya mag-message sa aming mga social media pages ng mga suggested topics nyo. Magsama-sama tayo muli next week sa 1PH na sabay ninyong mapapakinggan sa Radyo 5. Same time, same place, dito sa TV5. See you next episode, dito lang sa TikTok! Cheers! 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 Happy Mother's Day!